Happy New Year, mga inaanak. Ngayon ay... Ayan. Ngayon ay may tumatawag kay Alvin. Hindi ganito. Ngayon ay January 5, unang araw ng pasok namin. Ma-upload to January 8. Mga ganon. Kung kailan mo man pinapanood to, bahala ka kung kailan. So, ngayon, usually, pagka year opener, meron talaga kaming daldalan video lang na usually ako mag-isa gumagawa sa bahay. Hindi ko na nagawa kasi ang sarap pa hindi mo trabaho. Mag-let go lang. Hindi. Hindi masarap mawalan ng trabaho. Tama. Masarap magpahinga mula sa trabaho. Yeah. Pero kasi, yung video na ginagawa namin na to, ano lang to? Parang daldalan lang sa mga nangyari nung nakaraang taon. So, papasukan na rin natin ng konting question and answer to. Ano ba ang mga notable na nangyari sa atin last year? Binaha. Oo. Ay, oo nga, no? Nag-decide kami na lilipat sa bagong office. Nagkita lang kayo nung kakambal mo. Actually, ang dami nga. Sino kakambal? Si Erwan Yusa. Si Jericho Rosales. Jericho Rosales. Oo. Paul Medina. Na-meet ko si Gordon Ramsay. Yeah, oo. Tama. Last year ba yun? May bago ang truck. May bagong truck. Tama. truck. Oo. Kapag nakita mo na yung, kasi doon ka mag-focus sa mga maganda nangyayari, titignan mo ngayon kung ano yung gagawin mo ngayong susunod na taon. Sabi nga ni Rani kanina, isa sa mga napagdesisyon na namin na gawin last year ay lumipat ng bagong office. At nandun tayo sa transition period ngayon. So, looking forward ako syempre sa bagong office. Around mga, late January, early February, mga ganyan. Isa pang nilook forward ko rin this year is yung pag-utilize namin ng food truck. Alam mo, gigil na akong gamitin yung food truck na ito. Ang problema talaga, medyo talagang preoccupied kami sa transition period. Sa tansya ko, makakapag-shoot kami ng unang food truck vlog. Siguro kapag nag-settle in na kami sa bagong office. So, ipagpalagay natin na makalipat tayo doon ng first week ng March, like fully. Kasi unang lilipatan namin doon ay kusina. Third week daw ng January or first week ng February. Tapos, tsaka unti-unting gagawin yung second floor tapos yung first floor. Konti lang naman kasi ang mga yan. Kusina talaga yung main focus. So, kailangan mag-settle in muna kami ng mabuti doon bago namin maibuhos yung energy namin doon sa pag-food truck. Hino yung food truck natin, pre. Nandyan lang yan. Pagka ginamit mo, ready yan, pare. Diba? So, ako na lang hinihintay niyang food truck na yan. Bin! Ano? Kunin mo ngayon nakakahon dyan sa likod. Etong bagay na to, pinagpuyatan ni Alvin. Ang mananalo sa Kusinerong Bakal ay makakatanggap ng custom, expensive, real silver. Hindi. Bakal. Bakal yan. Bakal. Kasi, Kusinerong Bakal. Kusinerong Bakal. So ilalagay yan. Looking forward din ako dyan sa bagay na yan, di ba? Ano pa ba yung nilook forward? Isang... 120 days. Hindi! Pre, yung 1 or 20 dishes na yun. Kwento ko lang ng konti. Sobrang advance natin. After kong ma-injure, humingi ako ng tulong sa mga kilala kong PT mula sa The Third Space. Ay, buntis ka. Sir, hindi pregnancy test. Pinakita ko sa kanila yung injury ko. Yung komang mo? Hindi ko mang yun, sir. Hindi ba, sorry. Pinakita ko. So, yung parang yung brachialis ko daw. Wow! Oo, medyo daw. So, in-isolate namin yung injury. Siko lang yun. Hindi, sir, hindi. Ay, diba? Banda dito yun eh. Nandito ng konti yun. Nandiyan ng konti. Isa pang nilook forward ko is yung fitness journey ng mga kupal na ere. Yan. Kasi ganito, meron akong biniling home gym set last year pa. Oo. So, may mga dumbbell, may mga smith machine, ganyan. Ginamit ko siya for a while. Kumuha ako ng coach. Mahusay yung coach ko. Coach Sara yan. Hindi. Coach Francis. Kaso ang naging problema ko noon, hindi ko masyadong ina-absorb yung mga sinasabi niya. Para akong estudyante, gawin mo to. Ganun lang. Like hindi ko ina-absorb. So anong nangyari? Medyo na burnout ako. Hindi ko siya minahal nung panahon na 'yon. Tapos tumigil ako for a while tapos nung November, early November, nag-start ako kasi ayokong maging New Year New Me. Gusto ko before the year ends New Me. Gusto ko lang ipakita to. Sa loob ng 2 months. Hindi pa siya masyadong malaki. Alam kung mapapangatawanan ko ba. Tulad nung nangyari sa akin last year nung umpisa. Siguro kaya ko rin gagawin to para ma-hold nyo ako accountable. Kapag sinabi, Ninong Ray, parang natigil ka. Yan. Mabubwisit ako nun. Pero at the same time, mamomotivate ako nun na bumalik kung sakaling tumigil ako. Diba? Ito yung weight loss trend ko. Baba ang stock market. Nagsimula ako ng 251.
251 pounds po, hindi kilos Sobrang naman po yung kilos. Ngayon, ang timbang ko ay 236 na lang. Maganda-ganda naman siya. Maganda-ganda naman siya. And hopefully, kaya ko rin sinishare tong bagay na to para masabihan nyo ako na, O Ninoray, tumataba ka uli. O Ninoray, parang tumitigil ka. Naghahanap ako ng mga angkla-angkle. Binubuo yung bagong office. Abay, may umaawit sa akin. Pakyan mo naman ang gym! Sabing ganon. Sabi nila, maglagay doon ng gym. Nung una, walang space Walang pwesto, walang paglalagyan. Pero sa baba kasi, nung sinukat namin, alanganin siya para sa dalawang kotse, lalo kung si SUV. Si Gladys. Kapag pinark mo si Gladys, wala na makakapag-park sa likod nun. Wala na talaga. Speak of Gladys, may update pala tayo mamaya ako kwento. So sabi, since alanganin to sa dalawang kotse, ano pag-usapan namin, yung gym ko ngayon, ilalagay ngayon yan sa opisina, tapos maglalagay ako ng bagong gym sa bahay. Bago yung gagamitin ko ngayon na medyo mas mahal ng konti. Isa pa yung angkla. Pag hindi ko ginamit to, sayang. So, gagastos talaga ako. Isa pa, kahit nasa trabaho ako, makakapag-gym ako kasi ando na. Tapos isa pa kasing maganda dyan, kung magtutuloy-tuloy itong mga to, at least meron na akong gym bros. Diba? Oo, may kasabay na ako. Sa ngayon, ito kinukonsider, hindi ko pa sinasabi sa inyo to, pero kinukonsider tanggalin si Ian. Ay, sorry. Hindi, kinukonsider kong kumuha ng trainer. Kasi, pucha, magtitiwala ba kayo sa akin? Maglalagay ako ng mabibigat na bakal sa taas ng ulo nyo. Si Jeje, yan. Si Jeje matagal na nag-gym yan. Parang 1 taon mahigit na nag-gym si Jeje. Pucha. Je, ikaw naman mag-i-edit ito. Lagay mo nga dito yung sinesend mo dun sa GC natin. Yung patingin nga ako ng biceps mo, Je. Pucha, yung biceps si Jeje, para pwede kang magbasag ng nyog. So yun, excited ako doon sa bagay na yun kasi magkakaroon ng, may mga plano-plano na nga dito Ay, papasok ako alas 4. Oo! So yun, isa yun sa bagay na nilulook forward ko. Content-wise, kasi sabi ko nga may ibibigay akong update para kay Gladys. Yes, si Gladys ay gawa na. Kasalukuyan na lang siyang, ito yung huling sinend na picture sa akin ni Oberland Kings, Joel Pedro, na undercoat na ng maganda. Sariwa na ulit. Arawis na ulit, di ba? Bakal na lang. So, dahil dyan, baka bumalik ang ating camping content. Babalik! Oh, sige, babalik ang ating camping content. Siyempre, susubukan natin ibalik yung trio na Chef JP, Baguio Mountain Man, at Ninong Rai. Yan. Tapos, dahil nga nasa bagong opisina tayo, mas malaking space. Meron ng maayos na lugar para sa mga bisita natin. So, baka feeling ko lang baka mag-increase yung frequency ng mga collaborations natin. Hindi natin sure. Kasi, dito kasi pre, natatakot kami magpapunta. Naalala mo, nung pumunta si Sarah Geronimo dito? Nag-brown out, tsaka nagbaha. Hindi na nakita sa vlog to Nag-brown out, tapos sabi namin, pre, ako lang siguro ang taong makapagpaalis kay Sarah Geronimo. Uwi na po kayo, baka di po kayo makauwi. Kasi masastuck sila dito. Masastuck sila dito talaga. So, ngayon, dahil wala na kaming ganung worry, and baka hindi rin tayo problema sa brown out. So, baka mag-increase yung mga collaborations natin ngayon. Akala ko salary Aside from that, magbabawasan ng sahod. Sorry. Marami akong gustong Puntahan? Hindi masyado tamad ako Hindi, marami akong gustong gawin content-wise na hindi ko magawa dito. Kasi habang hindi kami nag-shoot, eto ay kusina ng bahay. So may mga nagluluto, pag may shoot, gutom na lang tao. Hindi pwedeng ganun. Marami akong mga experiment na noon pang naka-imbak sa akin na pwede ko nang magawa. Malaking space, baka magkaroon pa tayo doon ng fermentation area, mga ganung bagay. Actually, isang gusto ko talagang gawin, tawag mo doon, yung hydroponics. Hydroponics para sa fresh herbs. Pero may katrabaho lang ako, may lettuce ako dito. Oo. Ganon na nga mismo. Parang din sa gilid. Tama. And meron na kaming nakuhang magandang resource para magturo sa amin yan. So, pwede namin i-consider yung bagay na content din yan. Tuturuan ko rin kayo yan. Na kahit nasa kondo ka, meron kang, fresh rosemary. Agrikultura ka sa loob ng Sabi ko lang sa'yo di ba? Pero ako, hindi ako masyado naniniwala sa New Year's resolution Lahat ng New Year's resolution na binigay ko sa sarili ko from the past, ilang taon na ako? 18 years. Lahat yun hindi natupad. So, hindi ako naniniwala sa New Year's resolution talaga. Pero kayo, kung naniniwala kayo doon, wala namang problema kung yun yung motivate sa inyo, ganyan. I'm sure marami na namang mga bagong tao sa mga commercial gym ngayon
Pagpatuloy nyo lang yan. Pagpatuloy, wag kayong mahihiya. Ako, hindi, magbuhat. Wag mahihiyang magbuhat. Kasi ako, yun ang problema ko. Kung bakit, alam mo yun, hindi ako sa commercial gym nag-workout. Kasi nahihiya ako magbuhat sa maraming tao. Ikaw ginagawa mo yan, tuloy mo lang yung bagay na yan. Kayo ba, may mga New Year's resolution ba kayo? Kasi ako wala eh. Siguro nga maging healthy. Mag-ipon. Ako ganun nga, yung health traffic. Puta, pag binubuhat ko na si Gio, sumasakit yung likod ko. Yan. Pagka nag-deadlift ka, hip hinge ka, pag binuhat mo si Gio, may tamang form kasi yan. Yung pagbubuhat ng bata. Love you, anak. Pagkabuhat mo, anak. Oh. Wow! Ikaw, ano New Year's resolution mo? Siyempre, sa health din. Tapos, Bawas babae. hindi, tawag dito. Wala. Ikaw, ginawang kupal. Ayaw ko maging healthy na din kasi tinatamaan na naman ako ng gout. Tapos, Yan. recently, hinahiglad ako. Yan. Hindi ka pa natuluyan. Meron ako bago sakit na meron akong GERD. May GERD ka? GERD gout. Hindi. Gigibitis. ikaw. Ano, ganun din sa health. Nag-start na mag-workout kaso nagkasakit. Actually, eto si Rani, matindi sa calisthenics to eh. Ano to? Hindi nyo alam, si Rani may abs dati yan. May abs dati yan, oo. So, kayang-kaya niya ibalik yun. Madaling ibalik yun. Siguro ang ano lang dito, gumagawa tayo ng environment kung saan mahirap nang iwasan. Pucha, papasok ka pala ng trabaho, nakatingin sa iyo yung mga bakal. Wala. Kulitin nyo kaming lahat. Hindi lang ako. Na kapag nakita nyo si Alvin, lumalaki katawan, tapos si George, lumalaki ang tiyan, sitahin nyo si George sa comments. Yan. Pag nakita nyo si Rani, hindi pumapayat, sitahin nyo sa comments. Kapag Diba? hindi naging Mark Mugen ng katawan ko ng December 2020. Teka, sir. Ay, Sir, hindi. Sir, Hindi, sir. Wag ganon. Papaputol ko yung kaliwang pa. Ay, di ba? Hindi, sir. Kaya ko na eh. Nararamdaman ko eh. Meron ba kayo nilulook forward sa mga pwede natin gawin ngayong 2026? Food trip sa iba't ibang lugar. Food trip sa iba-ibang lugar. Nakapunta tayo. Alam mo, sa totoo lang, madali lang kasing gawin. Dito lang, within Manila. Madali lang, one day shoot lang yun. Wala pa masyadong plano yun, di ba? Coordination lang sa mga restaurant yun. Pwedeng gawin yung bagay na yun. Hindi ko lang mahanapan ng series. Kailangan lang muna yung makaisip ng magandang kategory. Tulad ng ginagawa ni Erwan. Di ba? Ano pa ang nilulook forward nyo? Oo, Collab. more collabs. Ano mo masaya ang collab? Masaya naman ka collab. Lalo pag makulit. Pwede mong biru-biruin. Si Bitoy. Oo. Actually, nagkausap kami ni Michael V a few years ago. Balak ko ata siyang paglutuan sa kanila. Ano ba yung naging conversation namin? Nasira si Gladys nun eh. Dapat dadaling ko eh. Sabi niya sa akin, hanap tayo schedule, daanan kita sa kusina. Pag okay na yung office, tsaka natin replyan para meron na tayong magandang pwesto para sa kanya. Di ba? Balita ako! Megastar, Sharon Cuneta, nagparinig sa vlog ni Chef Arby. Alam mo, gusto ko siya ma-meet. Si Ninong Rai din tuwan-tuwa ako. Ninong Rai, I watch you. I have your cookbooks also. No, I have his cookbook. Yung hindi ito cookbook. Pucha, super peri na ako. Sakay na! Trip kita. Sakay na! Anyway, ikaw, ano nilook forward mo? Kayong dalawa. Salary increase. Nagtutukan yung dalawang camera. Nagtutok pa. Magbabarilan pa. Bukod sa more camping, siguro more travel sa Ayun, bansa. travel. Je, cut mo yun. Je, cut mo lahat yun, Je. Uy, gagi, gusto ko pumunta sa Iraq. Alam mo yung sinasabi nila na ano, yung mga maruming pagkain doon sa India, gusto kong tikman yun. Lahat yun, gusto kong tikman yun. Ikaw. Ako, siguro, mga, ang tawag doon, Ninong tries. Dahil po sa aking Blindfold challenge. Oh. Madali lang naman yan kasi nandyan na yan eh. Nandyan na yan. Gagawin na lang yan. Actually, pagkatapos ka nito shoot na ito, magnininong tries tayo eh, di ba? Ngayon, pwede tayo mag-proceed sa mga tanong. Ito po yung mga nag-comment sa ating tanong sa Facebook at Instagram. From Facebook po, kay Jules Guerreliana, Ninong Rai, recreate yung mga beef gourmand specialty nila. Happy New Year sa inyo. Actually, inisip ko na rin yan. Pero kasi bago ko ma-recreate yan, kailangan ko munang tikman. Yun! Ang gusto ko talagang gawin dyan, kakain sa mga Michelin 1 year after nung award. Yun yung pinag-usapan natin nun. Kasi, Maluwag na daw eh, sabi. maluwag na yun. Hindi, ngayon maluwag na, pwede na. Ngayon, hindi. Ang ano ko kasi dyan, gusto kong makita kung masyado lang ba nag-hype o talaga bang nag-maintain. Kasi may mga nagsaka na rin eh.
Mula sa... May mga nagsara. May mga nagsara ba? O di sayang, di natin makakainin yung mga yan. Pero, di ba, at least, parang dito mo makikita na ano yung mga nagstay. Oo. Kailan na-announce to? November ba? Parang ganun. Mga November. December. So, November, pwede kami mag-start isa-isahin yan. Next question. Kaylin Jazara Zantua Nogoy. Ang haba, apat na pangalan. Will you do more day trips to different places and regions po uli like what Team Ninong did for Cebu? I would love to see Team Ninong go to the Bicol region, especially Naga City, to try all delicacies here. Pinangat, Kinalas, Bicol Express, etc. Please explore Kinalas po. 17th on Taste Atlas 2023. Worst rated food in the world. Wow. Pero super duper sarap niya and love the Bicolano. Dito kasi sa amin, walang pinangat. Pinangit meron. Ito yung camera eh! Siguro ganito, na-enjoy ko rin naman talaga yung bagay na yun. Kasi sobrang katarantaduhan nun eh. Day trip mo yung yung travel. Pero pre, grabe pagod. Pero ang maganda dyan, kahit pagod na pagod, sure! Isang araw lang ang shoot. Day trip eh. Day trip talaga yun. Day trip talaga yun. Sobrang kalokohan nung ginagawa na yun. Pero ang ganda rin naman kasi, talagang medyo ang vibes nun, parang the layover ni Anthony Bourdain. Parang gano'n, limited lang yung time mo doon sa lugar na yun. So, raratratin mo. Pero pucha, yung lamon sa araw na yun, ang lala. Ang lala, lalo yung bakulot, at sasarap ng pagkain. Sa Cebu, ewan ko kung nasama sa vlog to, so may satisa. Pucha, dahil ko kinain. Tapos, nagtataka ngayon si nanay. Sino tong mga to? Sino kaya to? Nagsushoot. May mga nagpa-picture. May mga nagpa-picture na. Ay, vlogger pala sila, ganyan. Pucha, si nanay, lumabas sa kalsada. May vlogger dito. Pasok kayo. May vlogger dito. Hindi nga alam ni nanay pangalan ko. Kumuha lang ng customer si nanay. Kumuha lang ng customer. Yun yung mga nakakatawang moments. And just to answer the question, yes, gagawin pa namin yan. Kasi yan, sure, one day shoot yan. Next question. Ay, from Carlo Nuesa, catch, forage, and cook, mamingwit, magkinas kayo tapos lutuin nyo ho. Or team up with local nature enthusiasts na magkakatulong sa inyo mag-forage ng new local ingredients tapos lutuin nyo ho. Ay po pala Ninong, Happy New Year. Hindi, ganito. Nung pumunta kami sa compound noong nakaraan, yung collab with Team Payaman, yung pinaglutuan ko sila. Sabi sa akin I think si Keng ang nagsabi, nung collab ka sa Team Harabas, ay sila yung di ba? Yung nangingisda. Oo, nung talagang pagkahuli nyo, lulutuin nyo agad, ganyan-ganyan. Sa bangka, ganyan. Isa rin kasi yun sa mga bagay na hindi ako masyadong komportable sa tubig. At totoo lang. Pwede naman akong mag-life vest, mga ganyang bagay. Hindi kasi ako marunong lumangoy kasi Bakit? hanggang dito na yung baha sa atin eh. alam mo yun? So hindi ako marunong lumangoy. Isa rin yun talaga yung matagal ko nang gustong makipag-collab sa kanila. Gusto namin gawin yan. So Team Harabas, baka kontakin ko kayo soon. Kailangan ko lang muna mag-ipon ng lakas ng loob. Next question. From Darren Angelo Reyes. Okay. Was there a time na hindi mo nagustuhan yung outcome ng luto and that never made it to your content? Tatlong tanong to eh. What food trend do you think will dominate? Teka. Doon Kung tatlong muna. tanong niya, isa-isa yan. Sige. Marami kami mga sinut na hindi namin na-upload. Una sa lahat, yung lintik na no bake dessert. Kasi nashoot na pala namin. Nashoot na pala namin yun, di ba? Nasa pangalawang dessert na kami. Bakit parang pamilyar lahat to? Tingnan mo nga sa YouTube kung may no bake dessert na tayo. Pucha, meron nga. Yung cabbage rolls. Yung cabbage rolls. Yung cabbage rolls na yan, may sumpayan. Every time magluluto kami ng cabbage rolls, masusunog. Bulok yung repolyo. Ang dami. Ang dami. May mga ginawa kaming cabbage rolls na hindi na na-upload kasi nasusunog. Kaya siya nasusunog, lalo sa short form. Kasi kapag nag-shoot kami ng short form dito, pucha, 17, 15, isang araw. So, ako'y hamak na tao lang naman. Medyo nakakalimutan talaga minsan. So yes, nangyayari talaga yung bagay na yan. Hindi, meron tayo yung sayang para sa Alin? yung taho. Taho. Bakit mo pinaalala? Amin ako. Kasi meron ako nabasa isang comment dati after nating mag-upload ng video na unrated sa taho. Sabi doon, ginagawa lang ni Ninong Ryan para makalimutan natin yung pangako niya magbebenta siya ng taho sa labas. Meron. May nag-comment doon. Eto, amin ako. Kung bakit hindi pa namin nagtataho.
Ang daling gumawa na to, andyan na sa aming equipment, ang daling bumili ng soya beans, marunong na naman kami. Ang problema, nung bumili kami, ang mahal pa ng bili ko doon, full stainless pa yung, nandiyan pa ba yun? Nandiyan pa. Ang mahal nung binili ko na yun, binili ko yung full stainless version. Problema, nung sinubukan kong buhatin, gagi legit hindi ko mabuhat. May technique eh. Saka dumudulas. May di ba? technique. Meron kaming pingga. Alam mo yun, yung kawayan nila. Na ganun kami. Gagi, hindi madali. Hindi mo makuha yung... May technique, pre. Hindi siya basta-basta malakas ka, mabubuhat mo. Hindi, Wala pang may- liquid sa loob yun. Wala pang liquid sa loob yun. Tapos sabi ko kay Amity, lagyan mo nga to ng... Kung gagawa tayo ng 10 litrong taho, gawin mo nga, lagyan mo ng 10 litrong tubig to. Tapos lagyan mo rin ng counterweight yung kabila kasi may barya, may arnibal, may sago. Pero kung titingnan mong mabuti, kaprasong-kapraso lang yung laman ng counterweight versus dun sa kabila. So, paano nila binabalance yun? Marunong na kami gumawa ng taho. Ang hindi namin alam paano bubuhatin yung lintik na yun, pre. Ayun, so yes, ano yung susunod niyang tanong? Tatlo What yan eh. food trends do you think will dominate this year? Hindi ko alam. Hindi ko yan alam. Wala mo mga kahula nun. Pero kasi kapag tumingin ka sa mga short form platforms, Instagram, ganyan, may sinasabi sila, kung ikaw ay food content creator, gumawa ka na ng mga gantong content para kasi mag-viral to this year. I mean, di ko alam kung ano yung data nila para masabi nila yung bagay na yun. Pero parang hindi naman natin kaya i-predict yung bagay na yan. Third Is there question. a trend you secretly dislike but still create content because it's popular? Hindi na lang namin pinapansin yung mga bagay na ayaw. Try lang, di kapag hindi. Oo, di ba? Hindi na lang namin ginagawa. Hindi naman kami, bilang content creator, trabaho namin sumakay sa mga ganyang bagay. Lalo na kung talagang putok na putok yan. Pero kung mapapansin nyo, late kami. Yun yung isa sa mga bagay na gusto ko pang i-work around. Na sana mas maging timely kami, mas mabilis yung mga tira namin sa mga ganyang bagay. Kaso minsan kasi hindi ko talaga feel eh. Diba? May ganun talaga eh. Hindi kasi po pwedeng gagawin mo kahit hindi mo trip. Next question. From Jen Antipolo with solid inaanak badge. Bakit kaya? Puro t-shirt kaya suot niyan? Anong Ninong, tanong I'm niya? curious paano mo ina-address yung team Ninong if ever may kailangan kang disiplinahin sa kanila. Paano mo ginagawa? And paano nila tinitake? Magkakaibigan kayo, does it make it more difficult to address or not? Hindi, sinasabi ko lang. Tanga! Di ba? Ganto. Ang baho ng paa mo! Basta ako sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang nang wala na masyadong cheche bureche. Tapos iko-correct na nila. Ito naman to, hindi naman mahirap kausap tong mga to. Kung mamamatay nakakatawa to. Putang ina. Tsaka may one strike policy eh. Pag nahuli, tanggal agad. Kapag nahuli, doon sa sinabi ko kanina na malamang binlip ni Jeje. Next question. From Ken Eric Elijah Lim. Ano best commander deck mo? Teka. Hindi. Sa lahat ng nakalaban ko dito, kayo magsabi, ano pinakamalakas kong deck? Maelstrom. Maelstrom. Ikaw, Maelstrom Maelstrom. Ikaw. Wanderer. Guys, ito yung pagin. Ang best commander ko talaga dyan, Maelstrom Wanderer. Power level wise, malakas siya. Pero yung enjoyment na nakukuha ko sa paglaro, masaya rin. Kasi si Maelstrom Wanderer ay zero interaction. Pucha, ni isang counter spell, wala yun. Ni isang removal, wala yun. Tapos ang gusto ko doon, para siyang slot machine. Kapag nag-cascade ka, di mo alam kung ano lalabas. Minsan po siya magka-cascade ka, lalabas Llanowar Elves sa Birds of Paradise. Nangyayari yan. Next question. From Kuya Kurt! Kuya Kurt! Ninong Rai, ano ang sekreto sa The Perfect Bite? Si Kuya Kurt, kapag kinalab natin yan, hindi natin i-invite sa atin. Kakain tayo sa labas. Eto si Kuya Kurt, bago pa lumabas yung video na... May lumabas kasing video siyang ginawa na isa daw ako sa nakatulong sa kanya sa pag-aaral ng Tagalog. Kasi nga naman, yung short form natin ay merong English at Tagalog sub. Good. So sinabi niya yon na pakikinggan niya daw ako. Tsaka ang sabi niya doon, mabilis daw ako magsalita pero well enunciated daw bawat salita. Sabi niya. Bago pa lumabas yung video, pinapanood ko na si Kuya Kurt kasi pucha, puting-puti yung itsura pero ang hindi pag Tagalog eh. Pucha, gusto natin yung mga ganyan. Tapos kumakain sa karinderya, ganyan. Ano ba yun, nakakatuwa lang. So Kuya Kurt, baka kontakin kita soon, di ba? Yan. Ano nga may tanong niya? Nakalimutan ko. Ano ang sekreto ng The Perfect Bite? sekreto ng The Perfect Bite? Well, dito, technically speaking, pag sinabi kong The Perfect Bite, usually, nandun lahat ng components sa gusto mong pagsamasamahin sa isang subo. So, kung kaldereta yan, kanin, karne, patatas, carrots. Pero minsan, imposible yan eh. Kasi sa kaldereta, ang lalaki ng tipak ng carrots, tsaka patatas. Pero na lang kung amak na amak ka. Tama. Wala problema doon. So, ako naniniwala ako, ang ibig sabihin ng perfect bite ay kung ano sinasabi ng puso. Kuya Bunda. Hindi,
Saan ba nanggaling yan? Saan ba nanggaling? The perfect Oh, bite. ano ba to? Minana, nagtitinda ka ba sa palengke dati? Bigla ka na lang sumandak na almusal. The perfect bite. Dito na lang yan eh. Basta tatandaan nyo lagi, ang perfect bite ay kung ano ang sinasabi namin. Next question. Paulo Mendoza, sa lumipas na 2025, ano yung video na memorable sa'yo and nakakolab mo last 2025? Sana mapili Ninong Rai, Heart Hands. Siyempre, Gordon Ramsay. Siyempre, yun talaga. Yun talaga. Who would have thought isa lang naman akong kupal na taga Malabon na bibigyan ng diabetes si Gordon Ramsay. What an honor. Pero doon sa unbranded na tayo-tayo lang, pucha, buhaya. Buhaya. Talaga memorable. Kasi talagang tinrabaho ko rin yung paghahanap ng buhay na yan. Hindi yan sindali ng pag-check out lang eh. Marami kang kakausapin, nilinaw ko munang mabuti kung legal bang gawin to. Payless pa. Oo, ang dami kong kinausap na tao, hanggang sa Davao may kausap ako. So, yun ang sagot ko. Next question. From Ralph Mondehar, Ninong, ask ko lang po yung biggest challenge na nangyari sa buhay mo nung naging si Ninong Rai ka po and ano din po yung malaking lesson na natutunan mo po doon. The biggest challenge. Dati kasi, ang dami kong nagagawang kung ano-anong shit tungkol sa pagkain nung wala pang content. Dahil kong ginagawa, pucha, meron akong ginawa dati. Hindi ko alam kung nagawa ko na sa Ninong Rai to. Pero sinubukan ko dati mag-infuse ng santol sa sausawan na suka. Pucha, ang sarap. Ngayon, may na-discover ka isang bagay. Santol sa suka. Diba? Lasang santol siya, hindi siya mapakla. Lumalabas dun yung alam mo yung betlog na santol, yung mabuhok. Yun nandun kasi yung sarap eh. Tapos may konting asim din naman yung santol. So may fruity acidity siya ng konti. Meron pang sharp acidity mula sa suka. Pagka kinain mo siya, ang sarap-sarap niya talaga. So kapag hindi ka content creator, tapos na-discover mo yung bagay na yun, dadali mo na matagal yan. Nung content creator ka na, kailangan palagi may bago. Kailangan palagi kami ginagawang kakaiba. Kailangan may dinidiscover kang mga kakaibang shit na hindi mo pa nagagawa. Yun yung pinakamahirap. Wala namang special sa akin eh. Alam mo yun, pangkaraniwang kusinero lang din ako na mahilig magluto at naubusan din ako ng ideas. Yun yung pinakamahirap na bagay dito. Pag-iisip ng content. Pag-iisip ng content talaga. Ngayon kung paano ko minamanage yun, wala, chinatsaga, ganyan. Next question. From Rory Waikong, yung bato Waikong. Hi Ninong, I know you're still grieving about Luna's loss, pero paano po nagkaroon ng impact si Luna sa team Ninong? And ano yung ipinagpapasalamat mo sa existence niya? Salamat mo. Una sa lahat, si Luna, takot lahat ng mga gustong pumasok dito. Takot, ang laking Luna. Malaking aso si Luna talaga. Lahat na nagtatangkang pumasok dito, hindi makapasok kasi ang laki talaga doon. Tsaka nagpapatrol yan. Umiikot yan dyan. Naka-mobile car yan. Tapos, so talagang pinrotection na kami ni Luna kahit gabi, kahit araw. Alam mo, syempre malungkot na wala na si Luna, pero tulad nga na sinabi ko, maglalagay ako ng painting doon sa pintuan. Papagawa natin ng maganda yan para binabantayan pa rin tayo. Tsaka para pag dinudugas niyo yung pag-gym nyo, kasi nandun yan eh. Nasa kahoy na pag dinudugas nyo, tataho lang kayo. Next question. From Desa Marie, Alaskan King Crab na laging request ni Ian this 2026. Asa yung tanong? Yun din. Hindi tanong yung stay. Gagawin mo ba sa 2026? Yes or no? No, kasi nagawa na ng asawa ko eh. Actually, to be perfectly honest, merong nagme-message sa akin Ayan na. na nagbibigay ng Alaskan King Crab. Ayan na. Ikaw ang sagot. Nahihiya lang ako. Kasi ang mahal nun. Ang presyo ng Alaskan King Crab ata dito sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali. Di, yung nakita ko sa kanya, yung isang buo na live ha, kaya mahal live eh, parang 50 to 60,000 ata. Nahihiya akong tumanggap ng ganong klaseng value mula sa small business. Ba't di ka bumili? Yun ang hindi ko gagawin. Sige, pwede ko sabihin na, ilan ba yung ma-generate na sales kapag pinromote natin? Pero hindi pa rin eh. Alam naman natin lahat na ang totoong bumubuhay sa content creator. Kasi ang ad revenue talaga ay medyo baryalan talaga. Maliit lang talaga yan. Ang bumubuhay talaga, nagpapasahod sa mga nagpapakain sa pamilya niya at pamilya ko rin, ay mga branded content. Hindi naman yun dapat itinatago. Kami inuutusan. Hindi pala ikaw ang nagpapasahod. Oo nga. Sila pala. Shit. Basta hindi nahihiya lang akong tanggapin yung ganong kalaking halaga. Basta small business kasi. Small business kasi yan eh, yung bagay na. So, I don't know, hindi ko alam. Pero ngayon, kung pagising ko, ay meron akong, kasi sa Godfather, pagising niya yung ulo ng kabayo niya, katabi niya eh. Yes, sir. Alaskan King Crab. Yung sa Alaskan King Crab. May Tapos, gumagapang sa'yo. tapos sinipit yung utong ko, yun. Kakainin mo yun. From RJ Albarico San Juan, may regrets ka ba nang iwan mo ang professional work, if any? Ano yun?
ano naman ang pinagpapasalamat mo dahil iniwan mo ito? Wala akong regrets. Kasi before pa magkaroon ng Ninong Rai, umalis na talaga ako sa kusina. Sige, kukwentuhan ko kayo habang nagbabayad ako sa GCash. Sobrang ano na talaga, sobrang toxic na nung trabaho. As in malala na talaga yung sitwasyon. Ganto, magsistay ka sa isang toxic na trabaho kung maganda ang sahod eh. Pero po ang sahod ko noon, 500 pesos a day. That is very low. Hindi ako makabitaw doon kasi ang dami ko responsibilidad. Na ayoko nang bitawan, sinagad lang ako ng sinagad. Huling pangyayari, nagprint ako ng resignation letter. Pinrint ko ng walang petsa. Tapos pinirmahan ko na. Tapos tiniklop ko, nilagay ko doon sa likod ng mga bills. Sabi ko, isang beses pang mangyari ito, magre-resign ako. Nangyari, oh. Nangyari talaga. Pagkaputok nung sinabi niyang yun, boom, tayo ako. Kinuha ko. Mabas ako. Tapos umuwi na ako. Umuwi na ako. Pucha, nangyari niyan, nagkakontakan na lahat. Lahat ng partners, pati yung mga nanay-nanay, tatay-tatay, pucha, pinakausap sa akin isa-isa. Lahat sila, ano bang problema? Ayoko na. Tapos pumasok tong si Alpha Male. Alam mo sabi niya sa akin, ayaw mo na, wala na. Ayoko na. Sige, thank you. Oh, ganun kadali. Kasi alam niya na kapag ayaw mo na talaga. At kita niya rin na nasagad ako doon. Yun yung pinaka na-appreciate ko. Siguro po siya parang kulang 20 tao yung kumausap sa akin. No? Para lang magstay ako. Tapos, pero pumasok pa rin ako ng konti. Magbigay man lang ng konting respeto para makapag-transition. Tinapos ko ng mabuti yung standardized recipe namin para kahit sino. Tapos, may sinasabihan akong tao doon, ikaw papalit sa akin. Ikaw gagawa ng lahat ng to. Labad ng huli, hindi niya rin ginawa. Kasi siguro, alam niyang hindi niya kaya. Ewan ko, hindi ko alam. Wala akong pinagsisihan nung umalis ako doon. Ano ba yung second part ng tanong niyo? Kung ano yung learnings ba? Pinagpapasalamat ko dahil iniwan ko, wag muna doon. Pinagpapasalamat ko nung napunta ako doon. Kasi nalaman ko yung sagad na kapasidad ng utak at katawan at kaluluwa ko sa pagdating sa pagtatrabaho. Yung pinakapagod ko dito, sa Ninong Rai, wala sa normal na araw ko sa restaurant. Okay, next question. Kay Ian Mendy, pag nagpapahinga kayo, legit ba na nagdodota kayo o marami pa kayong hobbies? Bukod sa nakikita namin sa mga videos na nagpapa-refresh sa utak nyo if na may mental block kayo sa ideas for the next video. May mga, pag day off, nitong mga to nasa bahay din niya. Pag day off nitong mga to, magkakasama pa rin kami niyan. Kasi kami ay naglalaro ng Magic Cards. Natigil na yung Dota. Matagal na, 2-3 years ganyan. Ikaw na lang nagdo-Dota. Pero dati kasi dito, anong nangyayari? Kapag out na, magdo-Dota pa yan si Ian, si Rani, si Stream pa si Alvin. Hindi na namin nagagawa ngayon yun kasi, pucha, Bin. Basta nakaka-drain. Hindi, tsaka ilang taon na tayo nagdo-Dota, pre. Mula 2006. Pero yun nga, ang ginagawa namin ay Magic Cards. Next question. Sino muna Si yan? Mr. Romel Ponesto. Okay. Ninong, more of the experiment series, super educational, also pasyal din kayo sa nearby cities. Also mystery box style content, parang other version ng Blindfold series. Excited kami sa new studio blessings. Oo, maganda yun. Sabi nga namin, magkakaroon pa rin magkakaroon lalo nung mga experimental series natin. Kasi nga, mas may bagong place na tayo, ganyan. Siguro, makakalabas kami na maayos para sa blindfold, mga ganyan. Mystery box challenge. Main ingredients manggagaling sa inaanak mo. Ay, mahirap yan. Medyo mahirap yun. Lalaruin kasi yun eh. Next question. Mula kay Diary of Lorraine. Okay, more palengke challenge videos can do variations with budget, type of food dishes, and or palengke locations. Pwede. Hindi, actually, yan na mismo yung ginagawa natin sa blindfold challenge. What did you learn throughout your life besides cooking? Magbibigay na lang kasi huling magandang panapos to yung tanong niya. Basta tatandaan nyo lahat ng sinasabi ko ay hindi mas maganda sa mga sinasabi ng iba. Tama. Katulad nyo lang din ako. Huwag kayong maghahanap ng masyado matinding wisdom sa akin kasi pare-parehas lang naman tayo dito. Ang kaya ko lang i-share sa inyo ay kung ano yung mga bagay na naranasan ko at mga bagay na totoo sa perspective ko at sa sarili kong buhay. Napaka-overrated nung bagay na na sinasabi na maglaan ka ng oras sa sarili mo. Lalo na tayo bilang mga lalaki, geared tayo towards sa pagpo-provide o pagbibigay ng comfort sa iba.
pagpapadali ng buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, lalo kapag nagpamilya ka na. Tatandaan mo, kapag hindi mo diniligan yung puno ng mangga, hindi na mamumunga yan. Uy! Ganun pala yun. Ganda no? Tama. Tama yung mga overrated din. Alam mo kung hindi overrated? Ano? May late budget palabon. Yan ang hindi overrated. Jerome, pakikat yung promotion ng pakikat. Hindi overrated ang yes. Nung bibili ako, nakita ko yung gagasusin ko para sa home gym. Actually, pati yung equipments na dadalin ko para sa bagong opisina, kulang yun eh. Kulang yun. So marami pa akong bibilin. Yung dumbbells na meron ako hanggang 50 pounds lang. Si Jejan, binubuhat na dumbbells na 60 kilos na. Oo. So magdadagdag na talaga ako. Tinitin ako yung presyo ng ng babayaran. Sabi ko, ang mahal nito ah. Mahal nito para sa mga bakal-bakal. Pwede namang maglagay na lang ng semento sa lata ng gatas. Tapos pwede na. Kailangan gatas no? Kailangan Hindi pwede gatas. pineapple juice. Hindi pwede. Pero ang na-realize ko kasi, eto, na to eh, alam na natin to eh, na ang mahal magpa-ospital, kesa bumili ng equipment. Lalo sa akin kapag hindi ako nakapasok, halimbawa, ng ganito kahabang araw, mas malaki pa yung mawawala sa akin kaysa gagastusin ko dun sa equipment. Kayo rin, kapag nagkasakit kayo, hindi kayo nakapasok ng 2 linggo sa trabaho, di mo alam kung may babalikan ka pa trabaho pagkatapos nun di ba? So ang laki ng bagay na mawawala talaga. Kahit sabihin mong ine-enjoy mo lang yung oras mo sa mundo, na-realize ko, mas enjoy mabuhay kapag nagagalaw mo yung katawan mo kung paano tinakda ng Diyos. Pag hindi ka masyado nabibigatan, kapag mas malakas ka. Gusto ko lang ding i-address tong bagay na to. Sigurado may magsasabi yan, sabi mo dati sa interview ni Will Daswich, wala kang pakialam sa health mo, ganyan, ganto. Means construed yun. Ang sinutukoy ko nun, hindi ko hahayaan na masira yung karir ko kung ang magiging kapalit nun, yung magiging focus ako sa health. Ngayon, mali ba yung sinabi ko na yun? Honestly, mali yun. Mali yun. Mali talaga yun. Sobrang mali talaga nung sinabi ko na yun. Nagkamali ako sa sinabi ko. Hindi talaga naging maganda yun, yung sinabi ko na yun. At pag nakikita ko kasi, nagsisirculate pa rin yung clip na yun hanggang ngayon eh. Mag-sorry ka? Kapag hindi ako magsusorry. Hindi man. Sa sarili ko yun eh. Since from Gian Carlo Dumpit, since balak nyo na magka-gym sa new office, magkakaroon ba ng segment na The Biggest Loser? Hindi mangyayari yun. Kasi una sa lahat, ayoko silang i-pressure gawin tong bagay na to kung ayaw nila. Yun ang pinaka-ayoko. Yung anak ko, sinusubukan ko rin siya i-train. Binibigyan ko konting calisthenics, push up, mga ganung bagay. Anong grade yan? Grade 2. Para saan pa pala itong mga ito kung di ko papasa sa anak ko? Tama. Diba? Tinuturuan ko siya ngayon, may mga araw na nakikita ko na pipilitan siya. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mag-train, okay lang. Pero hindi po pwedeng... ganyan ka naman eh. Pero hindi po pwede na magti-train ka lang kapag gusto mo. Ay, wala akong ginagawa nga nun. Dad, can you train me? Hindi pwede yun. Kailangan kapag nag-decide ka ng mag-train, dire-diretso na yan. Pero ngayon, kung sasabihin mo sa akin na gusto mo, ano nangyari dito? Ano to? Mamamatay na ba to? Health is well. Etong quote na to, hindi ko na siya maalala verbatim. Pero sinabi ni Isaac Newton to. Gago, totoo to! Titingnan ko lang kung si Isaac Newton nga yung nagsabi. Coined by Isaac Newton in a 1675 letter to Robert Hooke. Tsaka kaya ko rin naaalala tong quote na to kasi nagkaroon kami ng project dati nung third year high school. Pinag-seal screen tayo. Ito yung in-engrave ko dun sa in-engrave, sorry. Yung green na film, yung kakalkalin mo. Ito yung sinulat ko doon. Again, di ko na siya maalala verbatim, pero I have seen further and it is by standing on the shoulder of giants. Ang ibig sabihin lang nun, sa akin maraming kanya-kanya interpretasyon yan eh. Pero ang sa akin yan, kapag meron ka ng nakamit sa buhay mo, for sure yan, nagawa mo yung bagay na yan dahil pinanood mo yung mga unang naging successful kaysa sa'yo. Tumayo ka sa balikat nila kaya mas malayo na yung nakikita mo. Yung sinasabi ko dati, gumapang si Erwan para makalakad tayo. Kasi kung hindi gumapang si Erwan, hanggang ngayon gumagapang pa rin tayo. Kumbaga, si Kong TV rin, yan, yung mga si Will Dasovich, yung mga lolong vlogger na yan, nilatag nila ang daan. So kahit dumating yung punto na hindi na sila nagko-contribute sa industriya or tumigil na sila, hindi pa rin matatanggal
yung ginawa nila kasi lahat tayo nakatayo sa mga balikat nila. Hindi lang naman nag-a-apply yun sa career mo, sa maraming bagay din. Halimbawa, tatay ka na, nakita mo kung paano ka palakihin ng magulang mo. Ngayon, from there, magbi-build on ka na lang. Doon tatayo ka sa balikat nila, mas malayo na yung matatanaw mo. Mas magiging kasi ang goal lagi is to be better than the previous generation. Ganun naman talaga lagi. Like ko sinasabi sa anak ko yan. Sabi ko, "Nak, you may hate me when you're a teenager already, when you're a bit older. And it's okay. Just as long as kung siya kasi English, kung pagalitan yung anak ko, ang hirap magalit mag-English. Basta sinasabi ko sa kanya, kung ikaw ay lalaki na galit sa akin, okay lang. Basta ang gusto ko, lumaki ka na higit pa sa akin. Hindi mas mataba pa sa akin. Nakikita ko yung itsura mo eh. Kung ano man yung naabot ko, dapat mahigitan mo ko. Yun yung sinasabi ko sa kanya. And kung walang magtuturo sa'yo ng mga gantong bagay, saan mo matututunan yan? Sa internet? Hindi mo matututunan sa internet yan. Kailangan makita mo yan first hand mula sa akin bilang tatay mo na araw-araw mong kasama. Parang ganon. So, good luck Jerome sa pag-edit nito. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi mo papanoorin to, okay lang, walang problema. Ano lang naman to? Simpleng kwentuhan lang naman tong... Parang BDOH ko yung sarili ko. Intro sa 2020. Intro sa 2026 and huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong gagawin ngayong 2026 and cut mo na yan kasi may shot pa tayo pagkatapos ito.